Nating ganap ng alas 6:58 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa magpapatuloy po ng ating mga balita, abay naniniwala ang Department of Justice na magiging pareho ang resulta ng Korte ng Timor-Leste sa unang desisyon na nagpapaintulot sa extradition ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa DOJ, malino na malakas ang mga ebidensya laban sa kaso ni Teves kaugnay sa muni pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo, kaya umaasa silang makakauwi ito ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Samantala, nilinaw din ng DOJ na hindi piniwalang bisa ng Korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas sa extradition ni Teves taliwas sa mga kumakalat na ulat. Ito dahil may desisyon na ang mga hukom ng Timor-Leste sa extradition case batay sa mga nakalat na ebidensya. Ayon sa DOJ, kinukisyon ngayon ang kampo ni Teves ang desisyon sa procedural grounds, particular na ang bilang ng mga hukom na nagpasya sa kaso. Sabi ng DOJ, malinaw na ang pagtutol ng kampo ni Teves ay sinagawa lamang matapos ang hindi paborableng desisyon sa kabila ng pagdaan nito sa tamang proseso. Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, tinitingnan na ngayon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang posibilidad ng pagsasagawa ng pagdinig sa Davao City, ang baluarte ni dating PRRD, ang pangunahing idinadawit sa isyu ng extrajudicial killings. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, ito ay kasunod na rin ng pagtuop ng patuloy na pagtanggi ng dating Pangulo na dumalo sa mga pagdinig ng committee. Ayon sa kongresista, muling magpapadala ang komite ng imbitasyon kay Duterte at kung hindi pa dadalo ang dating Pangulo, maaaring dalhin aniya ng Quad Committee ang hearing sa mismong baluarte ng dating Presidente. Paglilinaw ng kongresista, hindi pinipilit ng komite ang dating Pangulo na dumalo, ngunit nais lamang ng mga miyembro na mabigyan ng sapat na oportunidad ang dating Pangulo na linisin ang kanyang pangalan na makailang bisis nang idinawit ng mga testigo. Sa kabila na nagnanais ng komite na mapakinggan ang salaysay ng dating Pangulo, sinabi ni Pimentel na hindi naman ito ipapakontempt bilang pagrespeto sa kanyang dating posisyon. Maliban kay Duterte, hindi rin aniya ipapakontempt si dating PNP Chief Senator Ronald de la Rosa na siyang nanguna sa drug war ng dating Pangulo. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, naghain ng petisyon si election lawyer Romulo Macalintal sa Korte Suprema para pagbawalan ng mga opisyal na manatili sa posisyon kapag naging party list nominees. Sa 28 na pahinang petisyon, ikinatwira ni Macalintal ng role sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 1105 o 0445 ay labag sa konstitusyon. Partikular na tinukoy nito ang Section 4 Article bilang pagtutuwid mga kabayan, Section 4 Article 7B na nagpapaintulot sa public official na maging party list nominees habang humahawak ng posisyon sa gobyerno. Iniling din ni Macalintal ang temporary restraining order para hindi patupad ang naturang patakaran sa 2025 midterm election. Nagbabala naman ang election lawyer na kung hindi makikialam dito ang Korte Suprema, magbibigay daan ng naturang patakaran ng COMELEC sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na hindi patas na kalamangan. Isa din anyang pagkukunwari para sabihing hindi masasangkol sa electioneering o partisan political activity ang mga public official na nominado ng party list. Samantala, mahigit 2 linggo na lamang bago ang period ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa matatakbo sa 2025 midterm elections mula October 1 hanggang November 9, 2024. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, nabawasan ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa datos ng Armed Forces of the Philippines, mula September 10 hanggang September 16, 2024, 157 ang barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ay mas mababa kumpara sa 207 bilang ng mga barko noong September 3 hanggang September 9, 2024. Sa naturang mga barko, 133 ang Chinese Maritime Militia vessels, 7 ang People's Liberation Army Navy at 26 ang China Coast Guard vessels. Kasama sa mga lugar na nakapwesto ang barko ng China sa Bao de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Lawak Island, Panatag Island, Sabina Shoal at Iroquois Reef. Paliwanag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Benson Trinidad, masamang panahon ang dahilan kaya umalis ang ilang mga barko ng China sa West Philippine Sea. 50 mga barko ng China ang nabawa sa West Philippine Sea sa loob ng 1 linggong monitoring. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 7:03 ng umaga ang ating oras mga kabayan. Dumako na tayo sa mga nakalap na balita at mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kabulan ng Kamindanawan sa atin namang Balita Mindanao.
Mindanao. Sa ating balitang Mindanao, mga kabayan, magkapatid na nang hold up. Abay, napatay nito ang kanilang hinold up na mag-ina. Abay, kinasuhan na sa Agusan del Norte. Detail report, Balitang Mindanao mula kay Edgar Cabanyong. Balitang Mindanao. Sinampahan na ng kasong robbery with homicide ang tatlong magkakapatid na nang-hold up patay noong Sabado ng madaling araw sa isang tindahan sa barangay San Roque, bayan ng Kitsarao, Agusan del Norte. Matatandaang binaril patay ng mga suspitsado sina Ginalyn Apolinario, habang sugatan naman ang kanyang anak na si Evangeline Apolinario at ang may-ari ng tindahan si Barangay Captain Salvador Honyo. Inahayag ni Police Staff Sergeant Rex Salino na matapos ang ginawa ng magkakapatid na sina Raymond Dadong, Renaldo Dadong at Rolando Dadong, nitibong taga-Habunga, Agusan del Norte at kasalukuyang nakatira sa Barangay Kawilan sa bayan ng Tubod, Surigao del Norte. Idinulog kaagad ito sa Surigao del Norte Police Provincial Office na siyang nagpapa-alerto sa lahat ng kanilang mga municipal police units. Samantala, nakuha mula sa kanilang posisyon ang mga armas na kanilang ginagamit, mga bala at mga personal na gamit. Yan ang Balitang Mindanao. Edgar Cabanyong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balitang Mindanao. Samantala, mga kabayan, sa dagdag na Balitang Mindanao, residente sa barangay sa Jensan merong close encounter sa isang buaya. Alamin natin ang detalye sa report ni Maricel Bayuna. Balitang Mindanao. Report Maricel. Natakot ang mga mangingisda sa Mininga, Barangay Buhayan, Jensan kasabay na ilang close encounter sa isang malaking buhaya. Ayon kay Carlo J. Gabriela, residente ng lugar, matapos lumabas ang balita sa maring sighting sa buhaya sa lugar. Sinubukan nila ang pagpunta sa bakuna na parte ng Mininga at doon nakita nila ang buhaya. Buong akala nila na hindi ito ang buhayang nakuha sa drone ng DNR dahil mas maliit ito na buhaya ang kailang nakita kung iyambing sa unang lumabas. Marami ang mga residente na natatakot at nagdadalawang isip na rin ang mga mangingisda na pumalaot dahil sa presensya ng sabing buhaya. Habang sinabi naman ni Atty. Felix Adiser, Regional Executive Director ng DNR 12, sinabi nitong gumagawa na sila ng fact findings. Aalamin nila kung migrant o natural habitat ng reptile ang nasabing buhaya sa bahagi ng Sarangani Bay. Ngunit pinalalahanan pa rin nito ang mamamayan na mag-ingat habang gumagawa sila ng paraan sa pamamagitan ng sighting na nasabing buhaya. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Bilang pagtutuwid, mga kabay, ito po ay pinangunahan o ipagpasok ko nila sa bukana at hindi po bakuna. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao nyo na pakinggan at sa ating mga kabay ng EG Pure Iron Tablet. EG Pure Iron Tablet, mabibili po yan sa mga shopping butika over the counter nationwide. Balitang Mindanao. At dumako naman tayo, mga kabayan, sa atin naman pong balitang Ibayong Dagat ngayong umaga. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Sa ating balitang Ibayong Dagat, ipinag-utos ni Russian President Vladimir Putin sa kanyang military na dagdagan ang bilang ng mga sundalo sa kautusan na pinirmahan ni Putin na magdagdag sila ng 180,000 na mga sundalo at ito ay magiging epektibo sa buwan ng Disyembre. Ang nasabing pagdagdag ng bilang ng mga sundalo ay isang pangatlong beses na mula sa simula ang pag-atake ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022 dahil sa bilang ay abot na sa 2.4 million ang kanilang military personnel kasama na ang 1.5 million na mga sundalo. Ang nasabing dagdag na bilang ng mga sundalo ay kasunod na isinagawang pag-atake ng Ukraine noong nakarang buwan sa border ng Russia sa Kursk region. Magugunitan noong August 2022 ay pinag-utos ni Putin ang pagdagdag ng 137,000 na mga sundalo na may kabuang 1.15 million na bilang. Pagdating ng Disyembre 2023 ay muling ipinag-utos ni Putin ang dagdag na 170,000 na sundalo na nagdadala ng mahigit sa 1.32 million. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Samantala, mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang Ibayong Dagat, kinundina ni US President Joe Biden ang tangkang pamamaril kay Trump. Sinabi nito na walang lugar sa Amerika ang mga political violence. Dagdag pa nito na mapayapa nilang nire-resolba ang anumang hindi pagkakaintindihan sa pamamagitan ng butuhan. Pinuri din ng Pangulo ang mabilis na pag-aksyon ng mga Secret Service para tuluyang mapigil ang pamamaril. Pagtitiyak ni Biden na mas hihigpitan pa ng mga Secret Service ang pagbibigay ng seguridad sa mga binabantayan nilang opisyal ng gobyerno. Tinawagan na rin ni Biden si Trump at kinumusta ang kalagayan kung saan tiniyak niya na magiging mahigpit ang pagbabantay ng mga Secret
Service. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyong napakinggan at sa atin mga kabayan ng SED Marketing, ang tagagawa po ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Mabibili po sa mga suking butika sa inyong mga lugar ang produkto po ng Panyawan. Tatak SED Marketing. Tatak SED Marketing. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. At dumako naman tayo mga kabayan sa atin naman balitang pampalakasan sa Sports Ngayon. Sa ating balitang pampalakasan, New York Knicks. Usaping NBA, malapit na ho mag-umpisa ang NBA mga kabayan. Abay itong New York Knicks nagdagdag na isa pang shooter ilang linggo bago pa ang pagsisimula ng NBA sa 2024-2025 season. Alam na natin balitang pampalakasan mula kay Gar. Sports. Ngayon. Kabanyog. Lalo pang lumakas ang opensa ng New York Knicks para sa susunod na season matapos nitong kunin si Landry Shamet, isang 3-point shooter na na-draft noong 2018. Si Shamet ay pinili ng Philadelphia 76ers sa naturang draft, ngunit agad din siyang na-trade sa Los Angeles Clippers matapos ang ilang buwan. Hindi rin siya nagtagal sa Clippers at napunta sa iba pang team sa NBA tulad ng Brooklyn Nets, Phoenix Suns at Washington Wizards. Ang next na ang pang-anim na team ni Shamet sa loob lamang ng 6 na taon niyang paglalaro sa liga. Kabilang sa mga tinatawag na elite shooter sa NBA sa kasalukuyan, kung saan sa loob ng 6 na taong paglalaro ay nagawa niya ipasok ang 38.4% sa kanyang mga attempt shoots. Posibleng gamitin si Shamet bilang backup guard sa susunod na season bilang kahalili ng kapwa niya shooter na sina Donte DiVincenzo at Jalen Brunson. Bago kay Shamet, dati na nakuha ng Knicks ang ilang pang magagaling na player nito nakalipas na off-seasons na kinabibilangan niya na Iron Man, Michael Bridge at Cameron Payne. At yan ang balitang sports. Edgar Cabanyog para sa umagang balita sa Kings Radio. Sports. Ngayon. Sports balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Mga chikiting Grotol Syrup, sa mga medyo malaki-laki na Grotol Mega po. Available po yan over the counter sa inyong mga lugar nationwide. Kaya mag Grotol Mega at Grotol Syrup vitamins po yan para sa mga chikiting po natin. Para iwas po ang sakit, madaling tumangkad at malakas po kanilang immune system at booster. Once again, mabibili po yan over the counter nationwide. Grotol Mega and Grotol Syrup. Yan po ang ating Sports. Ngayon. At dumako naman tayo sa ating namang balita. Showbiz. Ngayon. Samantala mga kabayan, sa ating balitang showbiz, Arjo Atayde itinaging buntes ang kanyang asawang si May Mendoza. Alamin natin ang balitang showbiz ito mula kay Maricel Itinagin Bayuna. na aktor na si Arjo Atayde na buntis ang asawa nito si May Mendoza. Kasunod ito ng usapin na matagal nang hindi siya napapanood sa noontime show. Sinabi ng kongresista na kaya matagal nang hindi napapanood ang asawa sa show ay dahil naabala sila sa bakasyon. Noong Hulyo kasi ay kanilang first year anniversary bilang mag-asawa kaya nagbabakasyon sila. Magugunitang ikinasal ang dalawa noong July 28, 2023 sa lungsod ng Baguio. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa umagang balita sa Kings Radio. Ngayon. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. May problema sa anxiety at may problema sa insomnia? May Brain Health Capsule po ang sagot mga kabayan. Ulitin natin na 1 capsule before bedtime. Mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. At yan po ang ating showbiz. Ngayon.